Okay, and now we're live. Woo! Kayo kayo! Mga pamilya! Yung inuutosan tayo ni Kuya, hindi tayo makakain pag hindi tayo sumayaw. Kuya, gutom na ako. Gutom na ako. Kuya, may tayong siwa to. Okay. Okay, di ko alam kung nakapag-live tayo successfully, pero there's always a first time. So, thank you so much for tuning in sa ating book club for today. So, every Friday po, meron kaming book club. It's called Champions Club. We discuss, meron kaming specific book for every season. Wow, for every season na doon manggagaling yung discussion points namin. We already finished 2 books. Tama ba? 2 books na tayo, no? Atomic Habits and yung 7 Habits of Highly Effective People. Then now we're on our 3rd book, which is Think and Grow Rich. Okay. Yan. And ang topic natin for today is Chapter 7, I believe. Ano ba yung Chapter 7? Chapter 7 for Organized Planning. Okay. Yan. Bibigay ko na kayo sa ating facilitator, si Jennifer Marimaylin. Let's all welcome Jennifer. Are you ready? Yeah. Okay. So, ano yung last natin? Imagination. Oh, imagination. Tapos we discussed as well desire. Ano pa ba? Faith. Thank you. Auto-suggestion. So, ngayon, we're moving... Pang-pito na pang-apat. Pang-pito. Pang-pito at pang-anin. Teka, magbukas tayo. Imagination. Imagination. Auto-suggestion. Faith. Faith. Desire. Ano pa? Wala. Ba't hindi natin maalala yung iba? Hindi sila ganun. Yung chapter 1 kasi is nasabi nyo na lahat. Yung chapter 1 kasi is sabi na. introduction. Tapos yung isa is specialized knowledge. Ayun, specialized knowledge. Yung bakit yung kay Joel yung hindi natin maalala? Grabe yun. Si Joel. Absent si Joel. Ikaw talaga yung specialized knowledge. Tapos last week, bakit nangyayala bigla si Earl? Tapos last week, we Malabas discussed... ko, Ate Pepper, hindi mo na ako kailangan i-shoutout. Kumakain kasi ako. At least kayo malayo yung video niyo. Yung video ko nakakita. Nakita daw na lahat ng umuya. Sige. Ayan. Tapos kasi we discussed last week, nalala ko nag-manifest tayo na sama-sama tayong magbubook club. Bilis na ng pabilis yung mga manifestation natin. Strong yung feelings natin. And I think it's rooting from the desire and doing it into action, which is the main topic that we have today. So, ano nakikita niyo, no? Yes. Dahil dyan, ikaw ang unang magbasa. Isakto pagkasubo. Go. Desire is just the beginning. It's the spark that ignites the flame. To transform that desire into reality, it must be fueled by a well-defined plan and consistent action. By Jennifer Garcia. Yung slide lang yun But it's all from Napoleon Hill. So, in this book, sobrang haba niya. Kung nabasa niyo siya, 1.5 hours siyang basahin. Pero yung discussion natin will just be 1 hour. So, I tried to compress it with the help of ChatGPT. Pero nandun pa rin, and Gamma app, para nandun pa rin yung yung content. Yung thought of the whole book, or the whole chapter. So, in the book, Napoleon discussed the power of organized planning. So,
Una muna, you set clear goals. Second, you create a roadmap. And then you prioritize and execute. May viewers tayo. Oh, hello viewers! So, yung setting clear goals, it roots from the desire na meron tayo when we started. Diba? Iniisip natin yan, laging nagmamanifest na, ganyan. Ngayon, ginagawa mo siya ng goal. No? And then, how do you get to the goal? You create that roadmap. And then, once you've created the roadmap, you prioritize and execute. So, for example, I think mas malapit sa heart nating lahat, implementation itself. Diba? Before we have a result, we set the clear goals with the client. Ano yung gusto nating mangyari? And then, we work with them to create a roadmap, or we tell them, ito yung mga gagawin natin para at the end of this phase, tapos yung ano natin, ikuha natin yung goal. And then, ipa-prioritize natin kung ano yung, ito kailangan ng gawin to, ito mauna, ganyan. And then, it's like doing it in life. No? So, yun yung discussions in the book. And then, you do all of those actions and goals, you back it with the desire. Right? So, you have action over thinking, consistent effort, and embrace failure as a feedback. So, may tatlo dyan, pero I won't ask you over that because I have a question. Okay. So, desire to action. Sabi ni Napoleon Hill, he emphasizes the importance of organized planning in turning desire into action. So, for you personally, how do you approach planning for your goals? Or do you find it challenging to stick to a plan? How do you overcome that challenge? Or try to dig in an experience that you have in relation to that desire to action. So, ang tanong ay, how do you personally approach planning? And how do you find challenge to stick to a plan? Okay. Ang ganda ng sinabi mo kanina kasi, Ang ganda ng sinabi mo kanina kasi, sabi mo, nag-i-implement tayo para sa client. Tapos, syempre, may plano natin, may project charter, may timeline, True. may project plan. Pero hindi ko alam kung gaano tayo ka-intentional sa mga sarili nating buhay na talagang nakaplano, tapos may milestone, may due date, tapos may ano talaga, may roadmap. Oo. Hindi natin, parang ginagawa natin para sa iba, pero hindi natin ginagawa sa sarili nating buhay minsan. Totoo. Ako, how I approach it, talaga sinusulat ko. Kahit naman sabi ko nung mag-jowa pa lang kami ng asawa ko, sinulat namin yung bucket list namin. And kasi ma-identify mo actually yung gusto mo, masulat mo siya, you're already halfway there. Kasi ano mo na parang na-claim mo na or na-define mo na, defining your goal is the first step and you're already halfway there. Kasi most often than not, karamihan ng tao, they don't even know what they want. So, identifying and defining your desire, writing it down, also, it helps me a lot. So, for example, meron ako mga personal projects I want for myself. Like, I want to be an EOS consultant as well. I want to be an expert in AI. So, naggawa ako ng roadmap. And madali na ngayon kasi may ChatGPT na. Sabi ko kay ChatGPT, gawan mo ako ng training, timeline, ang mga resources na kailangan ko para ma-achieve ko yung ganito, para maging expert ako sa AI. So, meron na siyang binigay na libro, mga training, courses, tapos ano yung gagawin ko, mga milestones. So, nakakatulong. Hindi na yun talagang magre-research ka pa, tatanungin mo pa kung anong gagawin. So, nakakatulong. Meron ako roadmap, pati yung mga execution nila. Yung execution. Ang mahirap. Ang mahirap. Yes. Kasi, lalo na pag malaki yung goal mo, nakaka-overwhelm. So, talagang, sa akin, nung kay VC, nung nagsimula tayo sa VC, nagsimula lang ako nung sinulat ko siya. Actually, tinanong ako ng boss ko before sa interview, sa assessment yata, or parang training na assessment kami before ako na-hire. Sabi niya, ano daw yung ideal
day in the life of, parang work day ko. Oo. So, minanifest, sinabi ko doon na gusto ko, mag-meeting kami ng mga project managers or mga team members ko. Tapos, magpag-uusapan namin yung client. Hindi pa ako consultant nun. VA pa lang ako, nag-a-apply ako sa VA. So, in-imagine ko siya, sinulat ko siya. Diba? Tapos, until, after writing it down, that's the first step. Pangalawa, I start telling people about it. Uy, gusto ko ng ganito. Actually, marami akong tinext noon, minessage ko kasi I'm validating also my kung it's parang minsan kasi kailangan mo ng validation minsan. Pero it's not necessary. Kailangan ng push. Gawin mo yan. So I started talking about other people or telling it to other people. Without, hindi yun part ng ko, ng plan ko na, next step ko, sasabihin ko. Hindi. Kumbaga, lang siya, part na talaga ng desire ko kasi na pag gustong-gusto mo yung isang bagay, it's inevitable na hindi mo siya sabihin. Hindi mo siya i-share. Or hindi mo siya. Shanghai kanina. Oo. Pag talagang gusto mo siya yung Shanghai. Binigay naman. It will reflect in your thoughts. Mapapaginipan mo siya. It will reflect in your everyday conversations. So that's the second step. Until it came to a point na an opportunity arises and then I had to act. That's my step. Ganda. Okay, tapos na kayo. Tapos na. Na-encompass lahat. Kain namin. Thank you po. So actually guys, thank you for watching. Yun na po yung buong episode na. Okay, thank you. Bye-bye. Happy Friday. Friday, enjoy kayo dyan. Ganun lang yun. Ikaw, Jana, kasi naalala ko, Jana, ikaw nag-will release yung vision board. I remember you telling about us dun sa vision board, how you use it before. I think it's a good step as well for Desire to Action. Could you share it to everyone and to our viewers? Siguro ang naman dun sa vision boarding, parang yung sinasabi ni Ate Eloy na kasi when you create a vision board, it's very specific. Ito yung parang end of the year catch up namin ni Ate Eloy nung 2022 na shinare ko sa kanya yung vision board ko noong 2022. Nasabi ko, alam mo ba ate, yung itsura at kulay nung sasakyan na kinot out ko at nilagay ko sa vision board ay yung eksaktong sasakyan na nakuha namin. Yung puti, tapos chunky, as in. Actually, kaya din naman ako na mag-vision board tayo as a team. Diba? So, parang yun talaga na nagulat ako kasi end of the year, kasi magpapalit ako ng wallpaper kasi kumbaga pang that year yun, nakita ko na nag-cut out ako ng, yun nga, yung picture ng puting sasakyan na malaki. Tapos nag-cut out din ako ng view ng Osaka, Japan. Tapos nag-cut out ako ng eroplano, nag-cut out ako ng bahay, yung interior ng bahay. Tapos parang looking back sa mga nangyari for that year, nangyari siya. Parang hindi ko naman, when I started creating yung vision board, hindi ko in-expect na, kailangan mangyari to this year, Pero parang naging invisible driving force siya for me na. Parang, ito yung mga bagay na gusto ko pala. Ito yung mga bagay na gusto kong i-achieve. Tapos, parang habang nagpo-progress yung year na yon, na-achieve ko pala siya unti-unti without me knowing na ito pala yung mga nilist ko intentions nung start ng year. Oo. So parang kaya talaga nung year, yung 2022 na year-end conversation natin. Ibang level yung pagpapatotoo ko kay Ate Eloy. Kasi parang ang gandang ang gandang pang-end ng year ko noon. Nung parang nire-review mo na lang yung vision board. Ayun po, maraming salamat. Kain po tayo. So, mamaya, I'll ask others. For now, dalawa muna. But we have other questions. Medyo mga bibigat yung mga questions today. Alright. So, na-discuss natin in the previous, chapter, Mastermind Group. So, in this chapter, talagang, diniscuss niya yung importance ng Mastermind. Hinimay niya. So, hindi ko siya hihimayin during this discussion. I'll allow you to read it, yes. Pero, very quick lang,
the importance of mastermind group is shared knowledge. Hmm. Yung expert advice na kailangan mo, hindi mo siya kailangan sa'yo lahat manggaling. I think we mentioned previous week na yung mind natin, kung tayo lang mag-iisip, very limited lang siya sa what we know. So, other people have different point of view. So, it has to have a mastermind group to tell you and advise you kung ano pa yung mga point of views na meron. And of course, supportive network. Diba? So, very important yung supportive network. Kaya, may collaboration. Hindi na ako bulol. So, collaboration for refined plans and advice. We have, number 1, plan refinement, diverse perspective, and constructive feedback. So, all of those 3, you get that from the mastermind group. Kaya, very important yung mastermind group. And, may teamwork kasi doon na nangyayari. So, there's synergistic, collective accountability, and empowerment and growth. So, hindi lang ikaw yung nag-grow. Other people are growing with you. Other people are transforming their lives, not just yourself. And you're causing that, you're creating that ripple of change. Wow. Right? Ang bigat. Ripple of Change. So, dahil dyan, let's reflect. Saka hindi lang actually yung within the circle. Kahit yung mga natin, family members na hindi natin alam na aapektuhan na rin natin. Like for example, si Jana, si Jen, di ba? Na-affect mo. Ako din, ko yung asawa ko. Mickey Mouse. So, para siyang networking na hindi lang yung inner circle, nag-expand pa siya. Agree. So, let's reflect. 1 star na si Kuya Earl. Sabi ni Hill, organized planning helps you crystallize your desire into action. How do you turn your abstract goals into concrete, actionable steps, and including your mastermind group in that? So, question siya, no? So, you can answer that. Or, in today's fast-paced world, how can we implement skills, ideas on organized planning while balancing flexibility and rapid change? Kuya Earl, nakukunot-kunot ka dyan. Kuya Earl, nakamute Unmute ka. muna. Di ba ang dami ko nang sinabi? Sabi ko pa man din kanina. Haba na nung sinabi ko, ayoko na ulitin. Basta ang point. Kahit sasagutin ko na lang to. Ayoko na ulitin yung sinabi ko. Text ko na lang kayo. Sa viewers natin na 2 million, comment kayo dyan. Pag nag-comment kayo na Pag nag-like ng 2 million, isi-send namin yung text mo sa amin, Kuya. send ko po yung oo. Tama. How do I make abstract goals concrete? So, ito is nakaugalian ko na mula nung nag-start ako mag-work na whenever I plan of something, kunwari international trip or local travel or yung pangarap ko na makakabili ng bahay, etc. etc. Laging ang una kong step para maging siyang concrete is dati hindi pa ako nag-vision board lately na lang ako nag-vision board no, na-expose ako sa business. Pero noon, ang pinaka-form ko ng vision board is parang si Ninang din, isusulat mo siya, tapos parang magka-canvas ka na ano yung monetary value niya. Magkano siya minimum, magkano siya maximum, parang ganun. Then, actionable steps is, ano ba yung capacity ko to earn? Magkano ba yung kaya kong ma-save? Kung hindi siya kaya ng current savings ko, ano yung mga other opportunities ko to earn para ma-realize yung dream na yun. Mahirap lang dun guys, kung ang pangarap nyo, kunwari pag-ibig, yun, walang monetary value. Yung mga ganun. Pero kung Hindi, Kuya Earl, depende. Nakamute. If it's something Hindi po na physical, sa bagay, pwede ka rin naman palang bumili ng hindi mo mabibili yung pag-ibig. Ang mabibili mo is yung person but not the love, di ba? So, or the things that the person love. pwede din.
Ayun, pero yun, siguro put a price tag on your dream. Siguro yun rin yung lagi kong tinuturo sa mga mentees ko dati kapag gumagawa sila ng vision board, put a price tag. Kasi kung may price tag yan, alam mo kung paano mo siya kikitain, paano mo siya pag-iipunan. Okay, magandang idea yan. Alam mo, 5 million. naalala ko din yung nabasa ko kay, sa 7 Habits yun. It's a video na ginawa ni Stephen Covey. Na yung anak niya, ang sabi niya, bibigyan kita ng award if you clean the yard. Yung yard nila sobrang dry na, hindi green, ang daming basura, ganyan. Kasi hindi niya alam kung paano niya gagawin yun. So, ginaid niya yung anak niya. So, every day, didiligan mo. And then the next, after 2 weeks, ganito gagawin mo. So, binigyan niya ng steps. Binigyan niya ng timeline, ng steps, ng guidance na ito yung mga steps na gagawin mo para at the end of this timeline na gagawin natin, green na yung yard natin. Na in a sense in our lives, parang dinidi-guide mo or mina-measure mo yung gusto mo mangyari para ma-foresee mo, kunyari, ang gusto mo 1 million at the end of the year. Ibig sabihin, how much do you need May hawak to ng save mic. for 1 month? Kung may scratching sound. Dana. Kasi ginaganon ko. Sorry po. Pasensya na. Nag-fidget. So, on a monthly basis, magkano kailangan mo i-save? Or kung gusto mong kumita ng 1 million sa trading, gaano katagal mo gagawin at magkano yung i-invest mo or kailangan mong ma-take home every day para ma-reach mo yung certain amount. So, if you put a measurement to it, meron kang nakikita mo, feasible to, kaya ko to. And on a daily basis, I just have to do this para at the end of it, kuha ko yung goal ko. Diba? Naalala ko lang, Kuya Earl. Yes. And I wanna ask you, Mike. Thank you po, Diba? Thank you, Kuya. Hello po, Kuya Mike. Kuya Mike, lapit ka naman sa camera para makita ka ng studio audience natin. Wow. Thank you po, guys. May audience. Like Yun yung from- mahalaga. Pili ka lang ng question. Maliit ba? How do you turn your abstract goals? Ano po ba yun? How do you turn your abstract goals into concrete actionable steps? Or yung isa, yung in Or- today's fast world. In today's Yung fast-paced pang world, how can we heals ideas and organized planning while balancing flexibility? Next siya. Nag-enroll ka, di ba? Ay, di ba na-PM ka? Yes. PM Yes. training sa Lasal. Yes. So, kasi ako, Bakit? Anong hindi plano mo? ako, a strategy ko kasi pag may mga goal, hindi ako sobrang formal mag-plan. But, always on my mind, may goal ako. Kasi based on my experience, lahat nagbabago lahat. And may mga goal ako na hindi talaga nagiging feasible. Because of the rapid change nga, bigla-biglang nagbabago or may mga things na hindi ko control. And definitely, hindi mo talaga ma-change. So, ako minsan, kapag may mga goal ako, nag-iisip ako kung may certain process, pero mag-iisip ako ng ibang way. Para may plan. May plan. Para may iba't ibang plans through. Or better plan. Instead of that, or example, it's mabagal. I'm going, Better plan. Yeah. Parang basta si Ma'am. Kunwari lang hindi niya alam yung sa first time ko po, guys. So, ayun lang. Siguro basta strategy ko, stick to your goal, isipin, manifest, but be flexible kasi maraming elements na makaka-affect sa goal mo. But as make way
or mag-isip ka talaga ng strategy na of course suits you. Kasi iba-iba tayo, example sa project manager, iba't iba tayo ng the way we handle projects. Minsan may mga boss tayo na gusto natin maging strict sila, pero hindi ako ganun eh. Mga ganun. Hindi ako ganun. Hindi ganun feel. It doesn't feel, pero yan. So, yun lang. Parang sinabi niya yung nasa book mo. Yun nga, gusto ko pong i-quote yung nasa libro. Sabi kasi doon, May notebook, nagsusulat siya kanina. Nakita hindi, andito nakalista yung mga utang nyo for this, for this book club. Dun sa pizza, 250 Eloisa. Joel, 380 kasi ang dami mo kinuhang pesto. Pero hindi kasi nagbabasa ako. Pero ang na-encounter ko na quote is, when plans fail, that temporary defeat is not permanent failure. So parang nag-click sa akin yung sinabi ni Mike na parang hindi siya mag-stick sa isang plan. Kasi yun nga, it can fail. Hindi naman, kumbaga, hindi naman natin makikita lahat ng scenarios possible. May mga bagay pa rin tayo na magugulat. Posible, sorry Bird. Sorry, Facebook Live. Hindi ko alam kung kanina ako hindi natin yung mga bagay tayo na parang blindsided pa rin tayo o hindi tayo knowledgeable na can possibly happen. So parang yung nung narinig ko kay Mike, yung meron akong plan A, meron akong plan B. Parang yun yung one way of us not accepting rejection or defeat as the ultimate end para dun sa goal na yun. Na kung hindi nag-work yung plan A mo, edi okay, plan B. Di nag-work si plan B, okay, let's think back. Ano ba yung pwedeng nating atake or strategy to get to our goal? Parang ganun. Dun sa management book club natin. Diba? Kasi karamihan ng hindi nagte-take action, nag-overthink, paano pag mangyari yan? Paano kung hindi mag-work? Napagod na before napagod na bago gawin. Kaya hindi talaga, never nangyayari. So, yung part ng contingency plan, yung mag-iisip ka ng better plans. Isipin mo na, what's the worst that could happen? Mamatay ka ba? Or kunwari, nag-start ako ng agency. What's the worst that could happen? Na hindi siya mag-work, na wala akong makuha client. Ang contingency ko, I can always go back to being a virtual assistant. Make sure na may trabaho naman yung asawa ko, hindi naman ako magugutom. So, yun yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob na, diretso ko to. It's, kumbaga, yung risk ng inaction is larger than na wala akong gagawin. Kaya, saka may support system, I think. I think that's important. If all else fails, hindi ka naman malulugmok na parang walang tutulong sa'yo. So, I think it helps. Alam mo, it opens up for the next slide. Surrounding oneself with supportive individuals. Alam mo na yung slides ko eh. Hindi ko alam. But, so, how do you surround it? You have your mentors, you have your friends, of course, collaboration with your mastermind group. Kaya, important din talaga yung mastermind group. And then, to make our desire become a tangible, to have a tangible result, that desire is fueled by planning, by action, so that you get your progress and success. And this is the last part of my questions. Ay, baliktad pala to. Dapat yung mastermind group kanina. What is the role that you think leadership in turning into a plan into action? Can a person without leadership skills succeed? Or are leadership qualities essential for everyone? Or you can answer, what is the role of leadership in turning? Yes. And also, Hill talks about the need for a mastermind group to achieve success. How important is it to involve? It's just a reflection. Can you think of a time when you collaborate and help you succeed? 5 to 10 sentences. In one sentence.
Dahil hawak mo yung mic, Edge. Ang taray ng mga patanong ni Ate Pepper, no? Parang exam, 10 agad, gano'n. Pinigitan mo lang daw, Hindi, ikaw lang. Hindi, ikaw lang. Mamili ka dun sa 2 box, may tig-3 silang tanong, gano'n. Scam. Sa Nari nagbibinata pa yung ano natin. Nagbibinata pa yung sticker natin. Pero for me, yung doon na tayo sa unang question, yung Hill talks about the need for a mastermind group to achieve success. How important is it to have others in your plans? Is it to involve others in your plans? Can you think of a time when collaboration helped you? Yung tumatak sa akin is to involve others in your plans. Pati yung Parang tricycle nag-agree. Ang ganda daw. Nag-input lang tayo. Kuya Earl, nag-input lang daw yung tricycle. Pero, pag nag-involve ka kasi ng other people sa plans mo, parang maano nila, kunyari, merong something na pwede pang i-adjust or something na pwedeng pang maging better. Meron pa rin kasi, hindi kasi perfect yung idea mo all the time. And with that, parang nasasala kapag merong mga taong, uy, ito ang gusto kong gawin. People you trust. Oo, people you trust. Ito ang gusto kong gawin. Tapos, ay, pwede, dagdag pa kaya to. What do you think? Pwede pang ganun. So, with those people na you trust, no? Pwede rin nga si GPT eh. Yung sinabi ko rin sa'yo. Yung sinabi ko rin last time sa book club. Sa book club. Kasi Oo naman si Edge. Kaibiganin nyo naman si Edge. Chat GPT na lang kakwentuhan ni Edge. hindi, kasi Tayo. kunyari gusto mong part na mastermind mo si Albert Einstein. Yung mga historical people. Oo. Kunyari si Jose Rizal, gusto mo rin part ng mastermind mo. Yun yung pwede mong gamitin. Kasi na-amaze ako na yung mastermind ni Napoleon Hill, mga historical people. Tapos para siya may schizophrenia, pero hindi siya schizophrenic. Parang ganun yung pagka-explain niya. Kasi Napoleon. kasi parang magpupunta siya sa meeting, may sarili ng room, yun yung I remember. Tapos pakikita niya sila, sila Napoleon na. One part. Tapos si Lincoln, si Alexander the Great, nandun sa table. Tapos minsan, may maliliit pang pupunta sa meeting. Kasi parang na-actualize na yung mga part na mastermind niya, even though it's in an imagination. Characteristics yung ganun. At that point, maraming mga advice na nakukuha siya doon, kahit even though it's just in his imagination. Pero ngayon, meron na tayong AI, so pwede tayong gamitin yan. Yun yung na-idealize ko. But at the end of the day, yung mga people na part na yun, either it's in your imagination, it's in your AI, or friends lang, immediate people around you, sila yung help yung mga goals mo mag-grow. And pag sinasabi mo kasi sa kanila, it's part of manifestation na rin. So, declaration ng intent mo na magawa. Part talaga yun. So yun po, kuya. Sana po makapag-stay pa po ako. Hindi ka muna mafo-force evict. Sorry. Ang ganda ng sinabi ni Edge, no? Pero for me, at the end of the day, it's night. Good job. I mean, kahit di natin masyado nakakausap si Edge. Pero sa akin, ang takeaway ko doon is, hindi nyo chinichika si Edge kasi kailangan pa niya mag-declare kay ChatGPT. Grabe kayo doon. Sorry naman. Kung sabi mo ka, may Edge. Edge, Pero ako ang una kong tip, umambay ka sa Discord para hindi si ChatGPT yung punto. Ipapasok na ulit natin yung hindi, wag na. Out of the slide question yan.
out of the slide question for everybody, reading the book or having this discussion, what do you think is your next step leading towards your goal in relation to desire to action chapter? Joel, start ka dahil ikaw may hawak. Hello po. Good evening. So, Naririnig niyo po si Joel? rinig ba po ako? Ang hirap pala pag hindi mo naririnig yung sarili ko. Naririnig mo ba siya, Earl? Apo, dinig ko po si Joel. So, start ko po siguro is, again, Ba't ang hinhin mo? pinaprocess ko yung tanong at simplify nga ng tanong at The question is, what are your next steps? After this discussion, how do you move your desire to action? Reading the book or having this discussion, ano yung mga next steps mo to your goal? Siguro mga immediate. Uy, alam niyo, naguluhan si Joel kasi yung utak niya nandun pa sa slides. Eh, may bago ng tanong agad. Iniisip pa lang niya yung nandun sa slides. Nag-prepare siya dun sa amin, tapos bigla kayo Nagpaplanuhan pala ni Joel yung next na ano siguro, Okay, nasagot ko na yung amin. Sabi niya, ang immediate next step ko po siguro is back to work and at the same time Baba mo muna. Balik siguro, di ba? Mababa na eh. Magta-trade tayo, guys. Kasi, trying to learn more skills na kung saan ako siguro mag-fit in. Pero for now, let's finish this December with a bang. Tapos, i-revisit ko yung vision board ko. Tapos, ano po, Yung abs mo. hindi man madami yung na-achieve ko dun sa vision board ko katulad nung pagpapatunay nila. I think next year mas equipped na ako para mas malaki na yung last year nga wala kang vision board eh. So, ayun. you're already. So next year ang goal ko parang isang maliit na portrait na lang yung vision board ko this year. Lalaki pa siya next year. Yun yung goal ko. So palaki siya ng palaki. So, Hopefully i-revisit mo yun. i-revisit ko siya. Siguro isa pa po, yung immediate siguro na pagbabago na gagawin ko is na-realize ko lang din sa mga sagot ni Kuya Mike about dun sa alternative options ay stick muna siguro ako dun sa plan ko. May alternate plans pero kasi hindi siya wala akong alternatives na magwo-work ko yung oras ko ngayon hindi ko ma-handle ng maayos. So parang feeling ko yun yung immediate action na kailangan ko i-take para kasi sabi nga ni limited lang naman pero yung time natin dito. And kung yung main goal ko, i-goal ko ng gustong-gusto ko talaga, I think I have to fix myself. And yung time talaga. Time blocking yung makakasagot nun. For now. Tsaka the inspiration. Kasi dadalhin ko pa rin dito sa book club natin yung imagination ni Kuya Erlas. Kahit wala si Kuya Erlas book club, imagination. Thank you po, Napoleon Hill. Thank you sa'yo. And Alright, shout out naman sa'yo, Napoleon Hill. so, guys, Kuya Earl, sinasabi sa'yo, mahal ka namin dito sa loob ng bahay. Thank you. Thank you po. So, yun. Ate Pepper. Ikaw naman, Mike. I think talagang special guest natin next dapat subscribe sila. True. Same question ba? Or Same question. Yung out of the slide question. Surprise! Nag-google pa yung mga yun para sa sagot dun sa second question. Ano po siya? Sinabi ni Joel, nalimutan mo. What's your immediate next action in relation to putting your desire into action?
Okay, so immediate action ko is putting yung plan ko na is I'm putting into action pa ngayon. Ayun. And like for example, yung next step ko starting next week, ang goal ko is to focus more on that and until may establish and I'm stable na, for example, to my goal. And then before I move to my next plan or goal, which is like getting my certification talaga Yung exam. sa PMP. PMP exam. But before that, ayokong ma-affect. Baka kasi ma-stick na naman yung mind ko. May isa akong goal, which is na-experience ko na before na hindi maganda. Nagpapalipat-lipat. Na-split yung focus ko, attention ko. So, right now, I'm more talaga, for the next year, this coming year, ang ano ko talaga is focus muna dito. That's why sinabi ko din kina Eloy, kina Jana na medyo magbibitaw muna ako ng ilan, para Kailan yung goal mo na? Next month. Back December ang goals ko last quarter this year, pero mukhang sa estimate ko hindi kakayanin. So, maybe, Bakit ano yun mo yan? may review. May review siya. May review at 3 weeks lang po, pero ang mahal po kasi Mahal siya. $1,800. So, Almost 100K. plus yung Plus yung 44,000. Tapos magre-review ka ng magkano ba yung self-test? Nasa $1,000 dito. Mas sobrang mahal. 150K. So, since early this year, ang dami ko na rin binitawa. Di ba? So, sabi ko, wait lang, dahan-dahan lang lahat. So, ang natutunan ko din, one goal at a time. One step at a time. Kasi, Cue music. kasi pag pinagsabay mo parehas, Gano'ng kaluma naman yung yes. Si Edge muna. Sorry po sa mga viewers. Steps for one goal muna. Lalo na kapag may ADHD kang slide. Go, Ed. Yan po, magandang gabi po ulit, Kuya. Sa akin po, siguro yung pinaka-action na gagawin Talagang yung best. is to make na yung vision board kasi wala pa ako vision board kasi wala naman ako nung wala pa ako nun. Pero I did make a vision board way back pa. Pero ngayon gagawa pa na ulit. And I think that's a big step na it's a small step for my big actions na paparating. And I believe na makakatulong talaga yan. Kasi with that, ma-align kasi talaga yung yung path mo towards sa mga goals mo. Yun lang, very simple lang po. Nakita mo ba ulit yung yung last vision board? Wala. Nalinis na ni mama sa pader yun. Nakadikit kasi sa pader ko dito. Ganda sana kung meron kang picture. Baka merong isa doong nangyari. Feel ko naman. Ayun po. Yun lang po. Thank you, Aloy and Donna. Out of the slide question. Within the slide ka. Immediate step. Ang goal ko kasi mapag-retire yung asawa. Every naman, every day is yun yung true north. Kaya din ako nag-enroll dun sa trading class. Kasi mahirap mag-retire Mahirap pag-retire. If 10 years mo yun yung ginagawa mo, tapos biglang, anong gagawin ko na? Medyo dilemma yun So, minsan kasi, kahit hindi naman natin intention, work gives meaning to our life. Hindi lang, syempre, outside work naman, we're still a son, we're still a daughter, may iba pa rin tayong mga persona, pero lalo na sa ganitong age, work gives meaning to our life. Parang doon nag-revolve minsan madalas yung buhay natin. And
kung bata ka pa, tapos magre-retire ka, parang nawawala ng meaning yung life. Kaya maraming nai-despair, di ba, pag nagre-retire. Maraming nagkakasakit bigla kasi nag-retire sila. So you still have to find something else na will give you more meaning, na ma-feel ka na fulfillment. And yun yung path na gusto namin ma-achieve. One step at a time. Kailangan na. Alam mo, naalala ko for your husband na, naalala ko nung first time ko siyang na-meet, sabi niya, magkakana kayo, makakasalan ka niya. In that order, And then, titigil na mag-anak ng babae na, kahit makailan pa, tapos magtatayo ng grocery store. Grocery store na lang yung goal. Exactly. Okay. Bukas, Nag-manifest na mag-scout na ako. Okay, pagawa na ng groceries bukas. Bili po kayo sa tindahan namin. Feeling ko, kasi bubili ako. Actually, pwede. Sagot mo si Rimay pa-void. Ganon. Ano, immediate action din po. Bigla naman kasi may mga promise. Na-tense ako kasi parang ang gaganda ng mga sagot ko. Hindi ko mo sabihin, I second that. I like that. Kasi parang ko mas like, kasi binasa mo yung book. Sabay tayo. thank you Ate Pepper sa pag-motivate sa akin. Mastermind group. Ano yung takeaway mo dun sa book? Doon sa chapter. Wait, ilalabas ko po ulit yung ilalabas ko po ulit yung listahan ko na utang. Ito po. So, parang sabi dito, persistence to create new plans to achieve your goals is what will make your plans succeed. Tapos sa isang book na binabasa natin, sabi niya, you should deal with rejection by persisting, not by taking your business elsewhere. So, ano po kasi ako, wag kayo galala, naintindihan ko. I-explain ko para maintindihan nyo rin. Pero kasi basically, nung nabasa ko yun, yung mga sentences na yun kanina, parang, kasi yun nga, sabi sa inyo, yung 2019 self ko, kapag hindi hindi umaayon sa akin yung universe, yung tao, or yung situation, ang lagi ko inisip, it's not for me. Let go. Move on. Pero looking back, ngayon na parang nagre-reflect ako and in-evaluate ko yung mga naging decisions ko in the past and yung mga nangyari, I realized na ang dami ko palang opportunities na na-let go. Because I felt na parang, I was in front of a wall. Tapos yung pala may ladder sa gilid ko, hindi ko lang ginamit. Tapos nag-quit na lang ako kasi wala. Yung ganon, parang, before, noong 2019, kasi ang dami nangyari noong 2019, balik na tayo. Yung chimes, ay talagang chimes. Pero yun nga, parang, mabilis ako mag-quit. Kasi I feel na, di ba parang may pag hindi to para sa'yo, hindi talaga to para sa'yo. Ganun yung dating sa akin. Oo, na parang attitude era universe. Mas ma-attitude ako sa'yo. Ganon. Hindi nag-work. So parang naman, hindi rin naman ako nalulungkot. Pero nung nagre-reflect ako, ang dami ko palang na-miss na opportunity. Just because nag-quit ako. Tapos sinulat ko pa yun in all caps. So parang, nilagay ko na quitters, a quitter never wins and a winner never quits. So, kung hindi ako nag-quit sa goal na yon, ma-achieve ko yon. Maybe not dun sa first plan na akala ko mag-work or sa second or sa third or sa fourth. Pero eventually, makukuha ko yon kung nag-persist ako. Yung ganon. Alam mo, nag-resonate lahat na sinasabi mo sa akin. Actually, ate, yung persistence pa lang, nung binabasa ko yung chapter, sabi ko, shit, I need to persist. Sorry, Lord, sorry. I need to be persistent kasi ang haba ng chapter. Ang dami mong pages. Sira ako. Na-challenge tayo ni Napoleon Hill habang binabasa natin libro niya.
Yun. So, napal yun. Napal yun. Nag-gets ko na yung message mo. Galing. Thank you, Dana. Kuya Al, kala mo makakaligtas ka sa out of the slide question. Bakit naman kasi wala sa slides yun? Okay. Sana sinulat mo para nabasa namin agad. Next step, siguro ang pinaka-immediate next step ko is mag-plano ulit. With Jay. Yeah. Pero nakapag-set na kasi kami ng intentions for next year. So, yung follow through na lang. Alam. Ano yun? Ano daw? Hindi kami Naputol sa Hindi, aga. For next year. Oh, kapag set na kami kasi 'di ba, plano namin umuwi next year. So, nakaset na kami. Yung tinitingnan namin is medyo ahead na. Kasi uwi kami eh. Hindi naman pwede na uwi kami sa January tapos sa December pa kami magpaplano, 'di ba? Kaya yung follow through siguro yung important sa akin right now. I love it. Thank you guys. Ang ganda ng mga sinabi nyo kasi ako din napareflect. Kahit magre-reflect na ako nung may mas book. Parang meron pa ulit. May dagdag. So, ayun. Ako for immediate action, reset the plan, yung sinabi nyo. Although meron na. Kasi I started with having ideas, yung imaginations ko, umaano. Ang dami na naiisip na pwedeng gawin. Tapos, may ADHD self. Ano unahin ko? Ganyan. Tapos biglang may nakita ka na random topics. So true. Para sa kabila, iba na ginagawa mo. So, para siyang gano'n. Pero, yun nga, I have to revisit, recheck, realign. And, thankful ako dun sa mga bagay at tao na all throughout this month, na we're building Daloy, I'm building Daloy Laya, may support. The support system is there. Tapos, may mga kasi nakaset na sa akin na, ang plan ko, within the next months, meron akong way to get my own studio. Niisip ko na, parang magkakaroon ng teachers, blah, 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 ganyan. Eh, may kumakatok na, balik daw ng corp, ganyan, ito yung offer, ang goal na papalitan, secret director, mga gano'n na. Wait, no. So, I had my epiphany last week, sabi ko doon sa dating kong boss, no, hindi muna. I'm building something. So, balik ako sa una kong naisip at ginusto ever since na kung kinikwento ko kay Joel before naman ako, totoo. Kasi ang daming, tinitest ka ng destiny ko. Decide mo ba talaga? Pakita mo talaga yung desire mo. yes. Tingnan ko nga kung talaga desire mo. Actually. Nasaan ba yung destiny ba ng test? Parang sa destiny na. Mga nag-aamo. Destiny, kung nanonood ka ba? Destiny, shout out sa'yo. Lalaban kami. Ano lang. Sabi ko nga sa inyo, the book is resonating to me eh. So, ayan. I think that's all the question that I have. Ang ganda ng sharing natin. I like this session. Gusto to, kasi may pagka, nagsimula tayo gutom ako, so tapos tayo na, busog ako. Kasi nagutom ka. Spirit. Yes. I love it. Siya yung naunang sumagot. Saan ka galing? Pero, any last words or last words? Meron pa lang akong gusto idagdag. May eulogy. Last part sharing. Hindi, kasi nagustuhan ko yung part na sinabi ni Oo. Ano yung oo? Alam niyo, oo. Gusto ko kasi yung sinabi ni Dana na yung persistence. Ano yata yun? Next. And hindi ko nga alam kung bakit na-move na yung
dapat nagpa-persist. Kasi, year 2022 kasal niya na tapos, edi, pauwiin na. Tapos pagdating pa nung gabi, nagkukwentuhan yung mga kasama. Kasama ko lang rin sila Ate Pepper, sila na Eloy, sila Dap, sila Joko. Tapos kinukwento nila ako ng ginagawa nila. Tapos I was introduced to DCPH doon kung Live studio audience. Live studio. Nasusutotan ka palagi. Pero ayun na nga. Ayun na nga. Ang dami ng shoutout ni Da. Ang dami mo ng shoutout. Sana mag-join ka. So ayun na, I was introduced to BCPH. Tapos sabi ko, astig yung ginagawa nila. And I really like yung click up. I really like yung click up kasi sabi ko, ang laki ng future nito, ang laki ng potential. Tapos, yung mga tao pa sa, and at the same time, since I like click up and I like din yung company, edi bakit hindi ako sumali sa, mag-apply for BCPH? So, nung after nun, nangungulit na ako na nanay, nagpapakapal ng mukha. Ganun, Nangangatok ng pinto, manghihingi ng pera, ganun. I tried to apply February ng 2023. Tapos next, may isa pa ulit, but it doesn't happen. Pero comes this June, may nagkaroon ng opportunity. And yun. So, almost 2 years the journey, no? Grabe ko naman. Yung puso mo ba ba to? Pero yun, ganun lang. Sabi ni studio audience, ang hirap pala mag-apply dito. Kasi eventually, kapag di ka talaga tumigil, Yun. dun Hindi ma-achieve ka mo. na 2 years. Wala pang isa't kalahating taon eh. Oo nga. Walang ba? So, isa't kalahating taon. Almost. Na. So, ayun po. Meron pa po bang mga pahabol? Si Joel. Persistent, baka mag-persistent ulit sa akin bukas. Loko. Sabi po sa kailangan maging persistent. Dadakan ko sa awa. Guys, gusto ko lang po magpasalamat ulit sa special guest natin for tonight. Wag ako lagyan na, parang nakaka-couple. So, wala, yun lang po. May mali. Sorry Da, may mic na si Joel. Mike and Michael. Shout out sa mga nang iwan dyan. Shout out sa ma'am and dad. Andito na ako sa Facebook. Sa mga followers ko. Guys, alam nyo guys, just follow me at Machinewell sa IG and for TikTok, ANTMNY. So, okay, abangan nyo yung bagong movie. The title is Yanig sa Banig. So, thank you. Sorry, Facebook Live. Sorry, guys. Watch our next. Dapat pala, pinodcast na to. You can listen today. Hindi, gusto ko you can listen to this at Spotify. So, May audio recording din naman. Pwede naman yun. so sana, di ba na-manifest na natin, nakita-kita. Sana next time. Boracay trading kasi yung nasa isip. Yun. Sorry, ako. Thank you so much, everyone. Next week!